Naranasan niya na bang mapagtaksilan? Sabi niya sa akin nun, pakiramdam niya, pinagtaksilan siya ng mundo. Bawat araw, palagi ko siyang pinagmamasdan. Subalit, sobrang minsan ko lang siyang nahuling nakangiti. At pag natsambahan, madalas, hindi pa akong dahilan. Palagi akong talo sa mga asul na bulaklak at ng buwan. Naranasan niyo na bang mapagtaksilan? Hindi ko pa alam ang pakiramdam. Pero siguro, sobrang hirap. Sabi niya sa akin nun, pakiramdam niya, pinagtaksilan siya ng mundo. Sinta, alam mo ba na halos magkatulad kayo ng paborito mong buwan? Maganda, subalit pakas pa rin sa iyong mga mata ang mga sugat ng nakaraan. Sinta, alam mo bang may hambing rin kita sa paborito mong asul na bulaklak? Meron kang nakabibighani at napakahamong muka. Subalit, parang palagi kang malungkot at nag-iisa. Kasama mo naman ako . Naranasan niyo na bang mapagtaksilan? Natatakot akong maranasan. Noong araw na yon, nakita kitang lumuluha. Subalit, sa ilang sandali, ay tila nakita ka ng pag-asa. Mas naging nakabibighani ang iyong halimuyak. Tila naging pulang rosas ang asul na bulaklak. Ngumiti ka, subalit hindi ako ang dahilan. At sa pagkakataon na ito, hindi rin ang buwan. I'm dead. Hoy! Ano ba? Huwag ka nga lagi nagugulat ng kanyan. Yan na naman kasing kalokohan pinagagawa niyo dyan. Boom! Boom! Si Rachel yung kilig. Hindi ka pa kay ano Kala mo. Kaya pala, killer game na naman. Ba't di niyo ko sinasali? Gulo nito. Natalo tuloy ako. Ito naman, sorry na. Pero since usapang killer naman to, sakit sa ulo nung binigay na story ni Ma'am Sabela, no? Yung in the group, alam niyo, masyado pa rin talaga ang naguguluhan tungkol doon. Oo nga. Isa palagay. Sino yung pumatay? Uy, anong readings? Anong ina-group? Anong pumatay? Di pa kasi ako nag-check ng Google Classroom Ayan, lagot ka. Malinta. May quiz tayo doon mamaya. Hala, kwento niyo na lang sa akin. Isang oras pa kasi, mabagal ako magbasa. Oo nga, kwento niyo na. Medyo hindi talaga kaya ng comprehension level ko ngayon eh. Sige na nga, ikukwento ko na. Bale, nag-start kasi yun sa... Tama ba na ikaw ang nakakita ng bangkay? Opo ma'am, ako nga po yung nakakita ng bangkay. Kaninang umaga, katulad ng nakasanayan, pumunta po akong kabundukan upang pumutol at mangolekta ng kahoy na kinakailangan namin. Habang naglalakad po ako at nangongolekta ng kahoy, nang matagpuan ko po ang katawan sa isang kakahuyan sa isang guwang sa may kabundukan. Kung ganon, maaari mo bang sabihin ang eksaktong lokasyon kung saan mo nakita ang bangkay? Ang eksaktong lokasyon, mga 150 metro ang layo mula sa kalsada ng Yamashina.
ito ay malayo sa daan at nasa liblib na bahagi ng kakahuyan ng kawayan at cedars. Maaari mo bang ilarawan ang katawan? Katawan... Nakahandusay po yung katawan sa lupa. Nakasuot siya ng malabughaw na kimono at kulubot na palamati sa ulo na palagay ko nagmula ng Kyoto. Ang katawan, meron tong nag-iisang sugat na nagmula sa, palagay ko nagmula to sa espada. Nasa dibdib po yung sugat at yung mga nahulog na talim ng kawayan sa paligid. Nabahiran din po ng dugo yung mga yun. Umaagos pa rin ba ang dugo nung nakita mo ang bangkay? Hindi na po umaagos yung dugo. Palagay ko natuyo na po ito. Maaari mo ba sabihin sa akin ang eksaktong oras kung kailan mo sila nakita? Ang oras, sigurado kong bandang tanghali na ka. Nang makita ko ang kapuspalad na lalaki sa kalsada mula Sekiyama hanggang Yamashita. Napansin mo bang may kasama sila nung mga panahong nakita mo sila? Oo, naglalakad siya patungong Sekiyama na may kasamang babae na nakasakay sa kabayo na nalaman kong kanyang asawa. Ang ginang ay may balabal patong sa kanyang balikat at tumatakip sa kanyang mukha. Ang tanging nakita ko lamang ay ang kanyang kasuotan, isang kulay lilac na kimono. At ang kanilang kabayo ay sorel na may malalakang buhok. Maaari mo ba sabihin sa akin ang tangkad o taas ng ginang? Ang tangkad ng ginang, mga nasa 4 na talampakan at 5 pulgadang taas. Dahil nga ako isang monghe, kung kaya't nabigyan ko ng pansin ang ilang detalye tungkol sa kanya. Paano naman ang tungkol sa lalaki? Ano ang mga detalyeng napansin mo sa lalaki? Ang lalaki ay armado ng espada at pati na rin ng pana at palaso. At naalala ko rin na may dala siyang 20 kakaibang pana sa kanyang lalakyan. Hindi ko inaasahan at lubos na maisip na makatatagpo siya. Tunay nga na ang buhay ng tao ay lilipas at lilipas kasing bilis ng hamog sa umaga. Hindi sasapat ang aking mga salita upang ipahayag ang pagkakirami sa kanya. Sino ang lalaking inaresto mo? Ang lalaking inaresto ko? Kilala siyang magnanakaw at rapist. At kilala rin siya sa pangalang Tajumaru. Nung hulihin ko siya, nahulog siya sa kanyang kabayo sa may tulay ng Awata Grouchy. Dahil sa pagkahulog na yun, napaungol siya sa sakit. Maaari mo ba sabihin sa akin kung anong oras mo inaresto? Ang oras? Madaling araw nung nakaraang gabi. At para sa pagkakalam nyo, ilang beses kong sinubukang hulihin yung taong yun. At sa kasamang palad, nakatakas siya. Nakasuot siya ng berdeng kimono at meron siyang napakalaking katana. At tulad ng nakita mo, meron siyang pana at palaso sa lugar na hindi ko alam kung saan niya nakuha ito. Teka, ang pana at palaso na nabanggit ay kapareho at kamukha ng pagmamay-ari ng mapaslang na lalaki. Sabi mo, ng pana at palasong yun ay pagmamay-ari ng nakaslang. Sa gayon, si Tajumaru ang hinahanap ng mga mamatay tao. Ang sira sa may leather strip, ang itim na barnis sa may lalagyan, at ang 17 palaso na may balahibo ng lawi mo. Naniniwala ko na mga kadumiting iyon ay pagmamay-ari ng nakaslang. Nung inaresto mo siya, may nakita ka bang kabayong sorel na may magandang balahibo sa paligid nito? Oo, ma'am. Nakita kong kabayo.
Ito ay isang sorel na may magandang balahibo. Makita ko ba daw na nangihingain sa tabi ng kalsada sa may tulay na bato habang nakabitin ang habang tali. Sa lahat ng mga magnanakaw dito sa Kyoto, si Tadyo Maru ang pinakanaging sanhi ng pagdurusa ng mga kababaihan dito. Maaari mo ba sabihin sa akin ang koneksyon mo sa bangkay na nakita sa isang kakahuyan? At ano ang mga detalyeng alam mo sa kanya para makatulong na maresolba ang kaso? Oo, ang bangkay na yun ng lalaking pinakasalan ng aking anak. Ang aking manugang. Hindi siya nagmula sa Kyoto. Isa siyang samurai sa bayan ng Kokofuku sa lalawigan ng Wakasa. Ang kanyang pangalan ay Kanazawa no Takehiko. At kanyang edad ay 26. Siya ay may banayad na disposisyon. Kaya sigurado ako wala siyang ginawa na maaaring maging dahilan ng pag-usbong ng galit ng iba. Paano naman ang iyong anak? Maaari mo ba sabihin sa akin ang ilang mahalagang detalye tungkol sa kanya? Ang aking anak, ang kanyang pangalan ay Masago. At ang kanyang edad ay 19. Siya ay isang masigla at masayahing babae. Ngunit sigurado ako wala pa siyang ibang nakikilalang lalaki maliban kay Takehiko. Siya ay maliit, hugis itlog, at may nuna sa sulok ng kanyang kaliwang mata. Alam mo ba ang maaaring dahilan kung bakit sila nasa kakahuyan ng mga araw o oras na iyon? Kahapon, umalis si Takehiko patungong Wakasa kasama ang aking anak na si Masago. Anong kamalasan nito? Na kailangan mauwi ang mga bagay sa malungkot na katapusan. Ano na nga bang nangyari sa aking anak? Ako'y nasasaktan sa pagkawala ng aking magulang. Ngunit ang nangyari at kapalaran ng aking anak ay naghahatid sa akin ng matinding pag-aalala na naghahatid sa akin ng matinding sakit. Parang awa mo na. Gawin mo na ang lahat upang mahanap niyo ang aking anak. Ayaw ko sa magnanakaw na si Tadyo Maru o kung ano man ang kanyang pangalan. Hindi lang ako hindi pati na rin ang anak ko. Okay, gets. Pero bakit sabi niyo kanina ang gulo? Halos lahat naman ng evidence nakaturo kay Tadyo Maru. Relax ka lang, patapos mo muna kasi yung kwento. Maintindihan mo rin kung bakit kami confused sa kung sino talagang pumatay. Sige na, pagpapatuloy ko na ha. May mga sumusunod pa kasing statements and mas mawiwindang kayo pag natapos si Masago at Tadyo Maru. At ito ang sabi nila. Lalaking may sugat sa mukha at nakabalabal. Pinipilit niya akong sumama sa kanya habang natutuwang tinitignan ng asawa kong nakahandusay. Ngunit mas lalong higpit ang kanyang gatos. Gaano man kahirap ay tumakbo ako sa kanyang tagiliran, ngunit agad ako natumban ng lalaki. Sa mga sandaling iyon, ay nakakita ko ng hindi maipaliwanag sa mukha ng aking asawa. Ang kanyang itsura. Ang kanyang biglang tingin sa akin. Ang siyang nagsabi sa akin, "Bautos." Ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi galit o puot. Isang malamig na liwanag lamang. Tsura ng pagkasaklang. Ang
asawa ko lang ang nakita kong nakatali po rin sa ugat ng sedro. Gaano man kahirap ay bumangon ako, ngunit ang talim ng kawayan. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mukha, ang ekspresyon sa kanyang mga mata, hindi pa rin nagbabago. Sa ilalim ng malamig na pang-aalipista ng kanyang mga mata, naroon ang buot, galit, pagkamuhi. Masawa ko. Nakihigo. Ikaw ba ang pumatay kay Takehiko? At saan mo dinala si Masago? Oo, pinatay ko siya. Pero hindi ang babae. Saan siya nagpunta? Di ko alam. Di ko masabi. Walang kahit anong pagpapahirap ang makapagpaamin sa akin sa kasalanan hindi ko namang ginawa. Ngayon andito na tayo. Sasabihin ko lahat ang aking nalalaman sa inyo. Sinasabi mo bang pinatay mo si Takehiko? Tama ba? Ano ang iyong motibo para sa iyong paslangin? Oo, hapon ng tanghali ay nakilala ko ang mag-asawa. Bilang umihip ang malakas na hangin. Natanggal ang kanyang palabo sa mukha. Nakita ko ang kanyang mukha at ito'y maladyosa. Marahil ito ang dahilan kung bakit kailangan ko patayin ang kanyang asawa. Bakit parang napakadali lang sa inyo pumatay at panlinlang? Bakit? Para sa akin, ang pagpatay ay hindi na pala kasalanan gaya ng nasa isip mo. Kapag nahuli ang babae, kailangan patayin ng kanyang lalaki. At sa pagpatay, ginagamit ang aking espada. Ako lang ba pumapatay ng tao? Hindi ba't ikaw rin? Ginagamit mo ang espada. Ginagamit mo sa pagpatay, sa pagpapahirap. Gamit ang iyong pera. Minsan, pinapahirapan mo sila sa pagtatrabaho para sana ikabubuti. Minsan, mahirap paniwalaan kung sinang tunay na makasalanan. Ako ba o ikaw? Pero mas mabuti sana kung nahuli ko ang babae nang hindi pinapatay ang kanyang asawa. Kaya nagpasya ako na huliin ang babae para hindi patayin ang kanyang asawa. Ngunit ito'y walang kinalaman sa tanong sa Yamashina. Kaya't nagawa ko nilangin ang mag-asawa sa bundok. Ito ay medyo madali. Ako ay naging kanilang kasama sa paglalakbay at sinabi ko sa kanila na mayroong isang lumang punso sa bundok doon at nang hinukay ko ito at nakakita ng maraming salamin at pangaspada. Sinabi ko sa kanila na may ibinaon akong mga bagay sa isang kakahuyan sa likod ng bundok. Gusto kong ibenta ang mga ito sa murang halaga sa sino mang gustong magkaroon ng mga ito. Tapos, kita mo, hindi pa nakakatakot ang kasakiman. Nagsisimula na siyang mantig at maniwala sa mga sinasabi ko bago pa niya malaman. Wala pang kalahating oras ay nagmamaneho na sila roon ng kabayo para patungo sa bundok kasama ko. Nang dumating ang lalaki sa harap ng kakahuyan, sinabi ko sa kanila na ang mga kayamanan ay nakabaon dito at hiniling ko sa kanila na pumunta at tingnan. Walang tutol ang lalaki at nabulag siya sa kasakiman. Ang sabi ng babae ay maghihintay siya sa sakay ng kabayo. Natural lang sa kanya na sabihin iyon nang makita ang isang makapal na kakahuyan. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ang aking plano ay gumana ayon sa gusto ko, kaya pumunta ako sa kakahuyan kasama siya. Iniwan siyang mag-isa. Ang kakahuyan ay tila mga kawayan lamang ang distansya. Sa pagtulak sa aking daan patungo sa kakahuyan, sinabi ko sa kanyang isang pinaniniwalaang kasinungalingan na ang mga kayamanan ay nakabaon sa ilalim ng mga sidar. Pagdating namin doon, agad ko siyang hinawakan mula sa likod. Hindi nagtagal ay tinali ko siya sa ugat ng isang sidar. Saan ako nakakuha ng lubid? Salamat sa langit. Siyempre, madali lang siyang pigilan sa pagtawag sa pamamagitan ng pagbusal sa bibig. Nang matapos ko na siya,
Pinapunta ko ang babae sa kanyang asawa. Sinabi ko na parang bigla itong nagkasakit. Hindi na kailangan sabihin na gumana rin ng maayos ang planong ito. Sa sandaling nakita niya ang kanyang asawa, bumunot siya ng isang maliit na espada. Hindi pa ako nakita ng babaeng ganito katindi ang ugali. Kung ako ay naging pabaya, sa tingin ko ay may tumusok na sa tagiliran ko. Pero ako, si Tadjomaro, kahit papaano ay napunan ko ang aking pagnanasa sa kanya nang hindi kinikitil ang buhay ng kanyang asawa. Sinasabi ko sa iyo na sa ganitong paraan, walang alinlangan na ako'y tila isang mas malupit na tao kaysa sa iyo. Pero dahil hindi mo nakita ang mukha niya, lalo na kanyang nag-aapoy na mga mata sa mga sandaling yun. Habang nakita ko ang kanyang mga mata, gusto ko siyang maging asawa kahit natamaan pa ako ng kidlat. Gusto ko siyang maging asawa. Itong pagnanais ay aking naging matinding isipin. Ito ay hindi lamang pagnanasa. Pero hindi ko ginusto na gumamit ng hindi patas na paraan para patayin siya. Kinalagan ko siya at sinabing makipaglaban sa akin. Galit na galit. Ibigay mo lahat ng kaya mo kung gusto mong mapasaya pa ang asawa mo. Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Ah! Ah! Nang bumagsak siya, lumingon na ako sa babae. Ibinaba ang aking espadang may bahid ng dugo. Ngunit sa labis kong pagtataka ay wala na ang babae. Iniisip ko kung saan siya tumakas. Hinanap ko siya sa kumpol ng mga sidar. Ngunit tanging ungo lamang ang narinig ko mula sa lalamunan na naghihingalong lalaki. Maaring sa sandaling nagsimula kaming maglaban, ay tumakbo na siya papalayo sa kakahuyan upang humingi ng tulong. Ninakawan ko na lamang ang lalaki at kinuha ang kanyang espada, pana at palaso. Tumakbo ko palabas ng kalsada sa bundok. Yun lang ang aaminin ko. Okay. Nakakalito na nga siya. O di ba para silang umamin? And if totoo nga sinasabi ni Tadjomaro, grabe yung babae, marupok na psychopathic. Haha, parang ikaw lang yun eh. Sige na, hindi pa tapos. Mas maguguluhan kayo kasi pati si Takehiko may statement. Eh, di ba namatay na yun? Ba't may statement pa siya? Ewan, medyo di ko rin gets yung part niya yun eh. Parang may sinaniban siya or something. Pero ito yung sinabi niya. Matapos niya pagsamantalahan ng aking asawa, ang magnanakaw na nakaupo roon ay nagsimula siyang magsalita ng mga nakakaalino salita sa kanya. Siyempre, hindi ako makapagsalita. Mabilis na nakatali ang buong katawan ko sa ugat ng senyo. Samantala ay kinindatan ko siya ng maraming beses. Gusto kong sabihin, huwag kang maniwala sa magnanakaw. Gusto kong iparating sa kanya ang ganong kahulugan. Ngunit ang aking asawa na nalulungkot na nakaupo sa dahon ng kawayanan ay nakatingin ng husto sa kanyang pandungan. Nakikinig si Masago sa mga sinasabi ng lalaki. Mapangiwi ako sa selos. Samantala, ang magnanakaw ay nagpatuloy sa kanyang matalinong pananalita mula sa isang paksa patungo sa isa pa.
Ang magnanakaw ay sa wakas ay gumawa ng kanyang matapang at walang mapanlinlang na salita. Anong ginawa mo sa akin? Siraan na ang iyong puri. Di ka na magugustuhan ng asawa mo. Wala ka ng kwenta. Hindi pa siya naging ganito kaganda noong mga sandaling iyon. Ano ang sinabi ng aking magandang asawa sa kanya habang nakadagdapos doon? Naliligaw ako sa kalawakan ngunit hindi ko maisip ang kanyang sagot nang hindi nag-aapoy sa galit at selos. Kung gusto mo, patayin mo siya. Patayin mo siya. Kahit ngayon, ang mga salitang ito ay tumatak sa aking isipan. Para bang itataboy ako sa napakalalim na kailaliman ng kadiliman. Ang mas masakit pa na ang mga salitang iyon ay nanggaling sa kanya. Nakarating sa tenga ko ang kanyang sumpa. Sa mga salitang ito, ang magnanakaw mismo ay namutla. Patayin mo siya! Sigaw niya, tumapit siya sa mga braso niya. Tinitigil siya ng masama. Hindi siya sumagot ng oo o hindi. Ngunit halos hindi ko maisip ang sagot niya. Habang nag-aalangan ako, sumigaw siya at tumakbo sa kailaliman ng kakahuyan. Agad siyang sinundan ng lalaki, ngunit nabigo siya na hawakan ang manggas nito. Pagkatapos niyang tumakas, kinuha niya ang aking espada at ang aking busog at mga palaso. Sa isang hagod ay pinutol niya ang isa sa aking mga gapos. Naalala ko ang kanyang pagpumul. Susunod na ang aking kapalaran. Pagkatapos ay nawala siya sa kakahuyan, natahimik ng lahat. Pagkatapos noon, hindi, may narinig akong umiyak. Kinalas ko ang aking natitirang gapos, narinig ko ng mabuti at napansin kong ito ay ang sarili kong pag-iyak. Itinaas ko ang aking pagod na katawan mula sa ugat ng selo. Sa harapan ko ay may nagniningning na maliit na espada na pagmamayari ng aking asawa. Nahulog. Kinuha ko ito at sinaksak ito sa aking dibdib. Isang duguang bukol ang tumaas sa aking dibdib. Ngunit wala akong maramdaman na sakit. Nang lumamig ang aking dibdib, ang lahat ay tahimik tulad ng patay sa kanilang mga libingan. Ano ang tunay na katahimikan? Wala ni isang ibong naririnig ang tala sa langit sa ibabaw nitong libingan, sa buwang ng mga bundok. Tanging isang malungkot na liwanag ang nananatili sa mga sedyo at kabundukan. Lumipas ang ilang minuto, ang liwanag ay unti-unting lumalabo, hanggang ang mga sedro at kawayan ay nawala sa aking paningin. Habang nakahiga, binalot ako ng malalim na katahimikan. May isang taong lumapit sa akin. Sinubukan akong makita, ngunit kadiliman lamang ang bumalot sa paligid. Binunot niya ang patalim sa aking dibdib, ngunit hindi ko siya nakita at ang tanging kamay lang ang nasaksihan kasabay nito ang pagdaloy ng dugo sa aking dibdib. Bibig at minsan, at para sa lahat ay lumubog ako sa kadiliman ng kaluluwa. Ewan ko pero para sa akin si Masago talaga yan eh. Kasi may mga parts sa statements niya at ng kay Takehiko na nag-lead na siya talaga yun. And yung sa nanay niya, yung statements, di ba, very suspicious. Hindi niya napapansin. Balikan natin. Ngunit sigurado ako wala pa siyang ibang nakikilalang lalaki maliban kay Takehiko. So, anong point mo? Mama mo point mo. Biro lang yung kanina. Baleto talaga yung point. Tinatanong lang naman talaga kasi siya kung ano yung mahalagang detalye about sa anak niya, di ba? Pero sinisingit ng nanay niya na loyal tong si Masago eh. Ito din yung pangalawang rason, bakit siya ang suspect ko. Pakis lang sa kanyang mga mata. Ay, hindi galit. Upuon. Isang malamig na liwanag lamang.
mga alitusta ng kanyang mga mata. Naroon ang buhot, galit, pagkamuhi. Diba? Sa tingin niyo, ba't naman ganun siya titigan ni Akihiko? Posible naman na dahil na-rape siya kaya ganun, diba? Ba't naman siya sa asawa niya maggalit na hindi niya rin naman binustumari? Simply because baka meron talagang ibang makita or narinig si Takehiko na nanggaling mismo sa asawa niya na naging dahilan bakit nagalit siya dito. Dahil sa mga nangyari, hindi ko na kayang mamuhay kasama ka. Kailangan ko mamatay, pero dapat kasama kita. Hayaan mong wakasan ko na ang iyong buhay. Susunod ako. Susundan kita. Patay mo na ako! See? Diba? Parang wala siya sa katinuan. Sino pa naman gugustuhin na mapatay ang asawa niya dahil lang nahihiya na siya? Sabi niya sabay silang mamamatay. Pero in the end, binawi niya at di niya kinaya after mamatay si Takehiko. Halat legit, guilty yung sumasabi eh. Feeling ko, alibay nila yung magtatangkas ng pakamatay, ba't inigalit eh? Wala siyang malakong pakamatay. At saka, feeling ko din may relationship sila ni Tajumaru, kaya ganyan sumasabi. Totoo. At tipol din si girl, kaya gusto niya patayin si Takehiko. Para malaya na siya. Wait lang, hindi pa kasi ako tapos. Wala pa tayo sa detailed confession ni Takehiko gamit ang medium. Itong part na to ang tignan nyo. Hindi pa siya naging ganito kaganda noong mga sandaling iyon. Kung gusto mo, patayin mo siya. Patayin mo siya. Patayin mo siya! Kay Takehiko na mismo nang galing, may something talaga kay Masago at Tajumaru. Sumama pa siya doon at higit sa lahat, pinapatay niya pa yung asawa niya. Diba? Kitang-kita naman na gusto niyang mawala si Takehiko. Tsaka kahit daw kay Tajumaru nagulat or namutla siya doon sa narinig niya galing kay Masago. Kaya for me, si Masago talaga yan. Gusto ko naman din talaga yan si Tajumaru. Oo, agree. Oo nga, no? Mas maraming evidence against sa kanya. Psychopath nga eh. Tama naman si Trisha. Maybe this is not the first time they met or may cheating na nagaganap. Sa ngayong panahon pa naman, option ang maging loyal. Well, option na rin maging honest. Well, tama, pero what if nanay ni Masago ang pumatay kay Takehiko? Ha? Hindi ko maintindihan. Nanay ni Masago? Oo, kasi halata namang nanay niya ang may gawa. Sus, galit ka lang sa nanay mo, hindi nadami mo na lahat ng nanay. Hoy Rachel, paano mo nasabi yan? Iyak man ng iyak yung nanay, nakakatouch kaya. Kung marunong kayong mag-isip, edi sana naiisip nyo rin yung naiisip ko. Nagpakasama mo. Kung piniwanan mo, di ba? Di sana, natindihan namin. Alam niyo yung famous issue sa mga nagpapakasal? Ano yun? Cheating? Ghosting. Grabe namang issue yan. Hindi pa ako nagpapakasal na pagdaanan ko na lahat. Hindi. What if ang storya ay nagsimula sa bangayan ng manugang? You know the typical, 1,000,000, layuan mo ang anak ko. Ano yun? Teleserye? Wala naman galit yung nanay ni Masago kay Takehiko. Kung ganon, bakit niya pinagtatakpan ng kanyang anak? Bakit tayo mo sumama at magpakalayo kasama ko? Bakit? Hindi mo ba kayang iwan ang iyong ina? O baka ginagamit mo lang itong dahilan para pagtakpan ng iyong kasalanan? Ano yung sinasabi? Wala akong alam. Pumunta lamang ako doon. Wala akong iba! Ikaw lang! Hindi! Sumama ka! Dahil ako ang asawa mo! Hindi ko maaaring iwan ang aking ina. Kung hindi mo maintindihan yan, ikaw na! Ikaw na ang may kasalanan doon! Alam mo, may point ka. Pwede kang umalis silang dalawa ng time na yun para magsama sila, di ba?
Sumahat sa mother. Dalawa ang hahadlang kay Takehiko, ang lalaking kinikita niya at ang nanay niya. Ha? Alam ba ng nanay niya na may kinikita siya? Yes, naiisip ko kasing grabe niyang pagtakpan si Masago. Wait ha, so pwede ka namang nanay niya yung kalabuhin siya at gusto niyo mawala yung manugang niya? Exactly, ayan, may utak ka na. Eto, paano kung? Tulungan mo ko. Ayoko na sa kanya. Sumama ka. Sumama ka na sa iyong asawa. Ayoko. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa sumama ako sa kanya. Sumama ka at kakausapin ko si Tajumaru. Puntahan ka sa kakahuyan. Ako na bahala sa iyong asawa. Alam ko gagawin ni Tajumaru ang lahat para makasama ka. Ito na lang ang huling paraan para makalayas na iyong asawa. Maraming salamat, Ina. Alam mo kung gaano kita kamahal. Ikaw na lang ang natitira sa aking buhay. At kung mawala ka pa sa akin, edi dapat ang asawa mo na lang ang kailangan mawala. Wala nang maghihiwalay sa akin at ng anak ko. May point nga. Kaya niya pinagtatakpan si Masago. Sa sobrang pagmamahal niya sa anak niya, kaya nagawa niya yun. It is just my theory. Napapaisip ako kung bakit niya nasasabi na ang mga bahay ay hindi necessary sa kanyang testimony. And, Rina, hindi lahat naman ng umiiyak ay nagsasabi ng totoo. And that's the point of this story. It's all about honesty. Teka. Baka masyado lang tayo nag-o-overthink. Sige nga, anong theory mo? Ewan, bigla ko lang na-realize, what if si Tajumaru naman talaga yung pumatay? Masyadong maraming contradictions, te. Sim. Oo nga. Alam niyo, ironically, si Tajumaru yung criminal. Pero siya yung last suspect ko eh. Oo nga, una, ang weird talaga ng unang statement ng old woman. Pangalawa, umamin naman si Masago Pangatlo, itong si Takehiko, nagpakamatay daw siya. Oo nga. Sa sobrang daming contradiction, ang simple naman kung si Tajumaru ang hindi pumatay. Hay naku, tara MM na. Bahala na kayo dyan magbibig. Arat open. Wait lang, hear me out. May reason din naman ako kung bakit si Tajumaru yung feeling ko pumatay. Okay, disregard muna natin yung old lady theory ni Rachel. Pakinggan muna natin yung statement ni Takehiko at ni Tajumaru. Lumipas ang ilang minuto. Ang liwanag ay unti-unting lumalabo. Hanggang ang mga sedro at kawayan ay nawala sa aking paningin. Habang nakahiga, binalot ako ng malalim na katahimikan. May isang taong lumapit sa akin. Sinubukan akong makita, ngunit kadiliman lamang ang bumalot sa paligid. Binunot niya ang patalim sa aking dibdib. Ngunit hindi ko siya nakita at ang tanging kamay lang ang kasaksihan kasabay nito ang pagtali ng tuko sa aking dibdib. Okay, and ang punto mo is, Wait, hindi pa ako tapos. Balikan muna natin yung sinabi ni Tajumaru. Diba sabi niya? Nang bumagsak siya, lumingon na ako sa babae. Ibinaba ang aking espadang may bahid ng dugo. Ngunit sa labis kong pagtataka ay wala na ang babae. Iniisip ko kung saan siya tumakas. Hinanap ko siya sa kumpol ng mga sidar. Ngunit tanging ungo lamang ang narinig ko mula sa lalamunan ng naghihingalong lalaki. Paano kung sa part na yan, nahabot talaga ni Tajumaru sa Masago at nung bumalik sila, yung kumuha ng patalim sa dibdib ni Takehiko ay si Tajumaru din after niyang kunin si Masago. Nagbago ng papatay. te, malabo pa sa tubig ng kanal yung sinasabi mo. Ba't hindi niya patinangay si Masago after that? Ba't nagkatime pa si babaitang Masago na mag-confess sa temple? And bakit siya magko-confess na siya ang pumatay sa asawa niya in the first place? Eh, di ba sikat na criminal siya? Baka sobrang dami niya ng kaso, hindi na kailangan ng kasama. And about naman dun sa pag-confess ni Masago. What if
ganito talaga ang nangyari. Inaamin ko na mas malakas ka sa kahit sinong aking nakalaban. Pasensya ka na, hindi naging mabait sa iyo ang mundo simula nung makilala ko kayo ng iyong asawa. Talagang nabighani ako sa kanyang ganda, kaya ngayon ay akin na siya. Teka, ang babae, nakatakas ang babae. Mukha namang mahigpit ang pagkakatali ko. Maaari ko siyang iwan. Tumigil ka na. Walang silbi ang iyong pagtakbo dahil palagi kitang maabutan. Parang awa mo na. Ang asawa ko, anong nangyari sa kanya? Takihiko, ang aking asawa, ano bang mukha ang mahiharap ko sa iyo? Parang awa mo. Wala akong balak na saktan ka. Dito ka muna at babalikan ko ang iyong asawa. Ngayon, pag-isipan mo na palang tapusin yung sarili. Kaya tutuluyan na kita. Mapatay. Ang asawa ko, asa na siya? Anong ginawa mo sa kanya? Kinailangan ko siyang patayin. Ngayon, ay akin ka na. Anong binabalak mo? Saan mo ako dadalhin? Dadalhin? Nagpapatawa ka. Kung gayon, anong balak mo sa akin? Ano ba bakit hindi mo nakukuha? Parang awa mo na. Kung maaari, patayin mo na rin ako. Kailangan pa kita. Kailangan kita upot. Ganito ang gusto ko gawin. Aaminin na ako ang pumatay sa sarili kong asawa? Kalokohan! Paano mo naman naisip na papayag ako sa hinihiling mo? Ako lang naman si Tadjomaro. Bukod sa asawa mo, ay may mangyayaring masama sa pamilya mo kapag hindi ka pumayag. Ano bang hinahangad mong mangyari? Hindi ko maunawaan ang kasamaan mo. Kung ako, hindi yan ang iisipin ko. Iisipin ko ang kaligtasan ng aking ina. Ano? Pumapayag ka na ba? O, anong palagay mo? Okay, tama lang. Sige. Kung ako lang sana ang pinili mo, hindi sana mangyayari sa'yo to. Sana magkasama pa rin tayo ng polis. Hindi ko man sigurado. Pero kung sakali, gusto rin kita makasama. Ha? Hindi sigurado? Di ba pangarap natin itong dalawa noon? Ngayon ka ba susubok kailan malayo na tayo? Hindi naman sa ganun. Pero, sasapakan di ko kayanin ang pagpupulis. Bakit? Alam ko kaya mo kasi nandito ako. Ikaw na lang magpatuloy ng mga pangarap natin. Hindi ko pa nasabi sa'yo, pero baka malapit na. Ang lalapit yung kasal. Nalalapit na kasal? Hindi mo man lang ako naisip? Hindi mo man lang ako naalala? Alam mo naman nagbabagong isip ng mga tao. Magpapakasal? Kanino? Alam ko naman na kaya mo, kahit di ako kasama. Kasi, aabot mo naman ang pangarap mo na ang pagiging high police officer. Pero, kanino ka magpapakasal? Di mo ba kilala? Ang babaeng gusto ko na si Masago. Masago? Alam ko ako ang gusto mo! Bakit sa ito natago? Hindi! Bitawan mo ako! Hindi kailanman kita nagustuhan. Bitawan mo ako! Amigo ako!
bakit ako ang dinidiin mo? At bakit ka nagtago rito? At ako sumasalon ng lahat ng pagkakamali mo? Bakit? Hindi naman ako ang pumatay Nagmamalis ka na. Hindi. Hindi naman ako nagplano ng lahat ng ito Oo nga pala. Parehas tayong umaring tao. Ang pinagkaiba lang, ako'y ginagamit ko ang aking espada sa pagpatay, samantalang ikaw, ginagamit mo ang iyong kapangyarihan at pera sa pagpatay. Nakikita mo ba ang kamay ko, Tadjumaro? Malinis to. Malinis ang mga kamay ko. Hindi! Hindi ako babae! Hindi ako ang gumawa! Hindi ba dalawa tayong nakinabang dito? Magkaiba nga lang tayo. So sa tingin mo, sino sa ating dalawang paniniwalaan? Ikaw na kriminal. O ako na matagal ng kaibigan. Kaibigan na tutulungan siyang makuha ang kanyang hustisya. Hindi! Hindi ako babae! Hindi! Nakakapagod naman tong araw na to. Teka, ano to? Suklay? Nagmula pa to sa Kyoto Mamahalin to. Siguradong matutuwa yung anak ko. Teka, sino yun? Tao ba dyan? Sino? Ba't may lubid dito? Ginoo? Ginoo? Ano nangyari sa'yo, Ginoo? 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 Hindi ko dapat binunot. Ginoo? Ginoo? Gumising ka, Ginoo? Hindi ko dapat binunot. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko dapat binunot. Ginoo? Anong nagawa ko? Napatay ba kita? Wala nang patalim. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Wala nang patalim. Wala nang patalim nung nakita ko yung bangkay. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang ng payapang buhay. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Wala akong... Together's where we belong. We're all in
Sige, ano?